Hallelujah, praise God. Purihin po ang Diyos na buhay sa gabing ito. No? Sa Kanya po ang kapurihan. Sa gabing ito, patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos sapagkat ito po yung nakaugalian natin, no? Part ng devotion natin, kung paano tayo mag-meditate na sa Panginoon. Gina-video ko po ang sarili ko, then while nag-share ng Word of God, then later on ina-upload natin ito sa YouTube, no? Sa gabing ito po, sa pagtalakay natin ng salita ng Diyos, ang pag-aralan po natin ay patungkol po sa nakakalasing na alak. Kung tawagin siya ay intoxicating liquor, sabi nila. Kasi nga may medyo napaisip po tayo dahil may kaibigan po tayo na nagtanong sa atin, bakit daw ang relihiyon ng born again Christian, relihiyon yung sabi niya pagkabigkas niya ay hindi po umiinom ng nakalalasing na alak, tinatawag na intoxicating liquor. Then sinagot ko din siya na being a born again Christian ay hindi po siya relihiyon, bagkus ito po ay relasyon mo kay Jesus Christ. So, balik po tayo sa kanyang tanong kung bakit po hindi tayo umiinom ng alak. Una-una, kahit po sa mundo, no, dito sa mundo po, sa secular na definition po ng alak, tinatawag nga ito na intoxicating liquor. Meaning, from the word na intoxicate or intoxicating liquor, doon pa lang po ay nasagot na kasi nga lason, no? Kung intindihin natin, meaning lason siya kasi nga ang tao pag nakakainom, ito po ay nawala na sa tamang pag-iisip marahil hindi na po tama ang pag-akto kapag ikay ay nalasing po, no? Dahil nga nalalason na ang utak ng tao. Hindi na tama, hindi na masyado nakokontrol ang pag-iisip niya. Bagaman, ito po ay sinasagot na ng secular. Ito po ay sagutin natin mula po sa salita ng Diyos, no? It comes from the Word of God. Ito po, Biblia, mga kapatid, no? Salita ng Diyos po ang sasagot. Kasi nga, we believe na ang salita ng Diyos ay ang Biblia, we believe na ito po ay galing sa Diyos. Kasi nga, sinabi po sa John 1:1, anong sinabi niya sa John chapter 1, verse 1? Sinabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula pa lang daw, ang salita ay andun na bago pa man nilalang ang mundo. Kasi nga, kung i-review natin ang Book of Genesis, sa chapter 1, God created the heavens and earth. Then, ginawa niya ito. Hindi niya ginawa na, kumbaga, parang proseso siya na dumaan sa laboratorio o ano bang paggawa, but sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, at ito po ay nangyayari at nalikha. So, ang isagot po natin, may tatlong kasagutan po tayo. Bagamat tayo po ay humingi ng paumanhin sa ating mga kaibigan, no, sa lahat po ng makapanood nito, dahil po ang kasagutan ito po ay masakit, no? Kasi nga ito ay katotohanan sa salita ng Diyos. Masakit po ang kasagutan dito kung tayo po ay umiinom pa, kasi nga medyo against, no, ang kasagutan. Ngunit ito po ay galing sa Diyos kasi nga galing sa Biblia. Kasi sinabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16,
that all scripture is God-breathed and is useful for teaching, no, rebuking, correcting, and training in the righteousness. So, yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Rebuking, correcting, and training in the righteousness. So that the man of God, sa verse 17, kung basahin mo, thoroughly equipped for every good works. Yun po ang sinabi. Pangalawa, sinabi din po sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joint and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. So, ito daw ay gaya ng isang kutsilyo, no? Ang talim niya hindi lang isang parte, ngunit magkabilaan daw ang talim at ito ay papasok talaga, no, sa kailaliman. Kahit ang tinatawag na bone marrow, ay kumbaga abutin niya. So meaning to see gaano kalalim yun, no? Talagang tatama sa puso natin, kaya masakit po ang salita ng Diyos. Ngunit ang kagandahan lang po sa sinabi ng John chapter 8 verse 32, if we know the truth and the truth will set us free, no? Then you will know the truth and the truth will set you free. Ito po ay makapagbibigay sa atin ng kalayaan, mga kapatid. Hallelujah, praise God. So, yun po ang sabi niya. So, sa ating pagpatuloy po, sinabi sa Proverbs chapter 20 verse 1, anong sabi niya? Sabi niya, wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever deceived thereby is not wise. Hallelujah, purihin po ang Diyos. So sinasabi po dito, mga kapatid, sa first part niya, sa Proverbs chapter 2 verse 1, mocker. Ano ba ang mocker? So kapag pala ang tao ay nalasing, ang tao ay nagiging mapangutya, no? Mapangutya siya, walang galang at gumagawa ng kahihiyan. So yun daw po ang resulta, ang description niya kapag tayo po ay sobra ang pag-iinom natin. Kapag nalasing ang tao ay naging mapangutya, no? Kaya minsan nagiging mocker siya, then walang galang, no? Kasi nga hindi na nakokontrol ang isip niya, kundi alak na po ang kumukontrol sa utak niya, at nilalason na ang utak ng tao na nakainom po ng alak kung nasobraan. Then gumagawa ng kahihiyan. Bakit gumagawa ng kahihiyan? Kasi nga mapapansin natin, sa experience ko lang, kung titingnan mo ang tao, napaka-formal, no? Kumbaga tingnan mo, napaka-Maginoo, talagang disiplinado na tao, disente. Pero pag nakainom na, tingnan mo dyan na sumayaw-sayaw na, minsan may nagahubad-hubad na ng damit, sumayaw-sayaw na. So minsan, ang iba nga, sa experience ko, masakit man sabihin pero katotohanan, minsan pa nga may nakaihi, no? Dahil sa sobrang kalasingan. So ito po marahil ang sinasabi ng salita ng Diyos. Then may nabanggit siya na strong drink is raging. Ano ba ang strong drink is raging? Sinabi dito na ang matapang na alak ay nagdudulot ng gulo, galit at karahasan. Totoo po yun, mga kapatid. Na ang pag-inom po ng alak na yung gaya ng mga nakalasing, gaya ng mga tanduay, yung matatapang, nagdudulot ng gulo, galit at karahasan. Bakit? Kasi nga, minsan, pag malasing na ang tao, bunga po ng kalasingan dahil po sa iniinom na alak, minsan po ay hindi na nagkakaintindihan ang kapwa na lalasing at magdudulot po ito ng gulo. No? Minsan nagagalit ang isa pag hindi na napapansin sa pag-uusap, no? At may nabanggit pa na karahasan, at minsan ay na uuwi sa patayan po, at hindi po yun
lingid sa atin dahil naririnig natin sa mga radio, napanood natin sa social media, and even sa mga balita po sa mga television, no? Kaya nagkaroon ng patayan, nagkaroon ng karahasan ang pinanggalingan po dahil po sa kalasingan. So, yun po. Next is, sinabi dito, whoever deceived thereby is not wise. So, sinabi na ang nagpadala o nagpalinlang ng alak ay itinuturing na hindi marunong dahil nawawala sa tamang paghatol. So, meaning to say, you are not wise. No? Meaning to say, foolish. No? Stupid. Masakit pero yun po ang sinasabi. No, hindi tama ang kanyang desisyon kapag tayo po ay nalinlang. So, ibig sabihin, ang pagiging lasinggero ay hindi po tama. Pangalawa na kasagutan, bakit ang mga born-again Christian o ang mananampalataya ni Jesucristo ay hindi na umiinom? Pangalawang kasagutan. Dahil po sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19-20, may sinasabi po ang salita ng Diyos. Sabi niya, your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you, which you received from God, and you are not your own. So dito po mga kapatid, sinasabi na ang ating katawan daw is the temple of the Holy Spirit, kung saan po ang Holy Spirit ay nananahan sa atin. No? It symbolizes po na ang katawan pala natin ay parang templo siya. No? Then, pag once daw, ang katawan daw natin na tumanggap sa Panginoon, kasi naging born again Christian ka na, ay hindi na po natin pag-aari, kundi pag-aari na po ng Diyos. Biblia po ang may sabi mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19-20. Yung po ang na-record doon. Una-una, may nabanggit siya temple. Our body is a temple. Ano ba ang templo noong unang panahon, kahit hanggang sa kasalukuyan? Pagsabihin po natin, mabanggit po natin ang salitang templo o temple sa English, ito po ay sagradong lugar. It is a sacred place where God dwells and where people worship Him. Ito po ay isang sagradong lugar, sambahan, gaya ng lugar na sinasambahan natin, kung saan po ang Panginoon ay nakatira at kung saan din po ang mga tao ay nagsamba po sa Diyos natin na buhay. Kung matatandaan po natin sa New Testament, even Jesus Christ, nagagalit po siya nung natagpuan niya, nakita niya ang kanyang templo na kung saan dapat ay sambahin ng mga tao ang Diyos, ay ginawa po niyang market area. Doon may nagtitinda, no? Kung sa atin pa parang ginawang palengke. So kaya nagalit siya, may nagsusugal doon, o ano ba, may lasinggero, may nag-inuman. So ganun po, kasi dapat ang templo po ay lugar siya na kaaya-aya po, no? Malinis siya dahil doon po tumitira ang Holy Spirit. Then even the Old Testament in the 1 Kings chapter 6, gumawa po ng templo si Solomon, si King Solomon, no? Kung saan po ay doon po na sila nagsamba sa Panginoon. Then ang templo po na ito po ay dwelling place of God's presence, kung saan po nandoon po ang presensya ng Diyos. Pangalawa po, place of sacrifice of sin. Sa panahon ni Moses, no? Doon na-record po sa Book of Numbers, no? Kung ano po yung pinagawa ng Diyos na templo, tinatawag na tabernacle. Center of worship and prayer. Ito po ay sentro kung saan po ay sambahin ang Diyos, kung saan po ay nanalangin ang mga Levites ng unang panahon, kung saan po sila Moses, that time King Solomon ay nagsamba sa Diyos. It is also a symbol of holiness and separation from sin. So, nagsimbolo po ito ng holiness. Kaya po pala, dapat
malinis tayo. Kaya naman po sinabi ni Apostol ni Peter na, what kind of people ought you to be? Sabi niya, no? Holy, acceptable to God ba? No? Walay mancha, walang gusot, at it is acceptable, no, before the Lord God, no? Then pangatlo po, mga kapatid, bakit ang born again Christian ay hindi na po umiinom ng alak? Hindi ko sinasabi na hindi tayo umiinom ng wine. Umiinom po tayo ng wine gaya ng Novelino, no? Para po pampahilis po, no? It is good for the heart, para po, pero hindi po sabi na ubusin mong 3 bote, may 2 o 3 shots, no? Para gamot din kasi yan kahit nung unang araw. Ito po ay ginagawang gamot. Din pangatlo, balik tayo. Pangatlo po nakasagutan at panghuli. Sa 2 Corinthians, sa letter of Paul to the 2 Corinthians chapter 5 verse 17, may sinabi po doon, if you are in a Christ Jesus, no? If anyone is in Christ Jesus, the old has gone and the new things has come or has done. The old has gone and the new things has done. Kung tayo daw, no? Kung sino man ang nakiisa kay Jesucristo, ang luma niyang buhay ay winala na niya at bagong buhay na ang kanyang isinabuhay. So meaning to say, mga kapatid, kung kaya pala ang born again Christian ay hindi na umiinom ng nakalalasing na alak o the intoxicating liquor dahil nga na kay Kristo Jesus na siya. So bagong nilalang na siya. The old has gone and the new has come. Kung bagong nilalang ka na, kung bago ka na dyan kay Kristo Jesus, andyan ka na kay Kristo Jesus. So meaning to say, born again Christian ka na. Meaning to say, ang old, ano ba ang old? Kung dati-rati sugarol ka, winala mo na ang pagkasugarol mo. Kung dati-dati chismoso ka, winala mo na ang chismoso, pagka-chismoso mo. Kung dati-rati inggitero ka, winala mo na yan. Kasi si Kristo na, no? Nakatingin ka sa itaas. Nakasit ang minds mo sa itaas, hindi sa mundong ito. Kung dati palaaway ka, ngayon hindi ka na palaaway, no? Kung dati estapadora ka, ngayon hindi na po. Kung dati lasinggero ka, ngayon hindi na po. Yun po pala ang tunay na kasagutan, mga kapatid. 3 kasagutan po na nai-record sa Biblia, bagamat marami pa, but ito po ang pinakapunto dito na sinagot natin. Sa pangatlo ay, una ay yung sa Proverbs chapter 20 verse 1, pangalawa ay 2 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, at pangatlo ay itong 2 Corinthians chapter 5 verse 17, na born again na tayo. Kaya naman si King David, nung nagkasala siya kay Bathsheba at pagpatay niya kay Uriah sa Psalm 51, sabi niya, create in me a pure heart, to God. No? Hiniling talaga niya na create in me. Gaya ng sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Bago, bakit bago? Kasi gusto niya malinis siya, no? At bagong nilalang na siya. So ang luma winala na niya at bagong buhay na ang sinabuhay niya. Kaya yun po, mga kapatid, sanay sa maikling minuto po ay naliwanagan po tayo kung bakit, no, hindi tayo umiinom na, no, ng nakalalasing na alak. Hindi ito dahil art lang para pakitang tao, may masabi ang tao, kundi sinasabi po ng salita ng Diyos. Ang Diyos po ang may sabi na dapat totohanan, manindigan po tayo. So yun po, mga kapatid, ang explanation, ang totoong kasagutan po, bakit po ang mga born again Christian ay hindi na po umiinom ng nakalalasing na alak.
no? Then ang pagiging born again po, hindi po ito relihiyon, it is a religion, no? Ang paniniwala mo po kay Jesus Christ as your Lord and Savior. Hallelujah. Purihin po ang Diyos na buhay.